Pagka Pangulo ka ng bawat Pilipino. Hanggat maaari hindi ka nakikialam sa campaigning. Hanggat Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Senator Bato de la Rosa sinupalpal, si PBBM, Attorney Rodriguez nagsalita na rin. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Matatandaan natin na nag-viral noong nakaraang araw ang pahayag na inilabas ni PBBM laban sa ibang senador sa kampo ni Pangulong Duterte. Ngayon sa isinagawang proclamation rally nila Senator Bato de la Rosa, sinagot nito ang patutsada ni PBBM sa kanya. Di bali na lang raw na nagtitinda ng suka dahil sanay raw ito sa hirap ng buhay noon. Kaya alam nito kung gaano kahirap ang pamumuhay ng ibang kababayan. Dinaan pa nga ito sa biro ni Senator Bato de la Rosa. Anya ang suka ang nagpapasarap sa mga ulam ng bawat Pilipino. Nagsalita na rin si Attorney Vic Rodriguez at ipinagtanggol si Senator Bato de la Rosa. proclamation rally, dapat ang ikinikwento mo kung bakit dapat iboto yung mga kandidatong ini-endorse mo. Subalit sinimulan nila sa mali, sa negative campaigning, mabuti na rin yun para masagot natin lahat ng issue na pilit nilang pinagtatakpan, katulad ng korupsyon, yung pagkalat ng illegal na droga, yung patuloy na pagtanggi na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yan ang mga issue na dapat pag-usapan sa nalalapit na eleksyon. Di ba dapat pag-campaign is walang ganon kasi dapat kaibigan mo lang. At saka alam mo, pagka Pangulo ka ng bawat Pilipino. Hanggat maaari hindi ka nakikialam sa campaigning. Hanggat maaari, hindi ikaw ang namumuno at nagsisimula ng negative campaigning, ng name calling. But maganda nga rin yun, sinimulan niya, di sasagutin lang ng ating grupo ang mga Duterte senatorial candidates. Binabasa niya lahat sir. Kahit pa basahin mo, pag pinagbasa ka ng mali, babasahin mo pa rin. Mabuti pa rin yun para pabalik-balik tayo sa issue ng droga, ng yung patuloy na pagtanggi sa mailalim sa drug test, yung maanumalya, immoral, unconstitutional, illegal, at criminal na 2025 budget. Ito pag-usapan natin. At panatag kami na ang lahat ng kandidato na kasama ko dito sa Duterte senatorial candidates kaya makipag-usap sa taong bayan on issues na talaga namang dapat ay pinag-uusapan. Gagayahin niyo po ba ng Lucky 9 Duterte senatorial polls ganon negative campaigning? Wala sa amin. Pangarap na kayo sa kabila ba? Alam mo, malungkot na buhay nating mga Pilipino. Dahil laganap ang kahirapan, ang kagutuman, ang korupsyon, ang kriminalidad at droga. Ang inflation mataas pa rin. Hindi kailangan ng sambayan ng Pilipino yan. Pag-usapan natin kung paano ninyo patuloy na binubudol ang Pilipino. Pag-usapan natin kung gaano kalaki ang ninanakaw ninyo sa kaban ng ating mga Pilipino. Yan ang pag-usapan natin. Ngayon ating pakinggan ang ibang pahayag ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa issue na ito. In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo yung mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba
ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, maliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan aabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayong mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay.